panahon ngayon maraming Pilipino po ang nakapirmi sa bahay. Lalo na ngayong araw ng Lunes, pista official po ngayon. Dahil yung undas tumama po ng linggo kahapon eh. Todos los Santos, walang pasok ngayon ng karamihan. Mga kapuso, kung kailan pa naman medyo paganda na ng paganda pa unti-unti ang panahon, yung mga nakakalabas dyan na ilan, kailangan lumabas, tuwing umaga, gumigising po tayo. At kasabay niyan, yung paggising, yung pag-asa natin na gigising din tayo sa bangungot na dala nitong COVID-19 na ito. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa, mga kapuso. May bagong umagang sasalubugin na naman tayo ngayon dahil alas 7:34 po, mga kapuso. At kagapay natin dyan ang Copico Black 3-in-1 na kape. Ang matapang na kape na walang pait, mga kapuso. Para matapang din ang umpisa ng ating umaga. Paghigop ng ganire. Boom! Gising na gising tayo dyan sa Copico Black 3-in-1 na kape na yan, mga kapuso. Ito po yung kasama natin sa paggising sa umaga at sa iba pang mga hinaharap natin. Yan po ang matapang na kape na walang pait. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Baka makalimutan baka magkalimutan, mag-Memo Plus Gold, mga kapuso, kahit na ganitong pista official, para bukas, bukas balik na naman sa trabaho, yung mga bata balik na naman sa pag-aaral. Yes, pati mga bata po. Dahil ang Memo Plus Gold, ang pagiging makakalimutin nga pala, pagiging ulyanin, hindi po totoong mga nakatatanda lang. Pati mga bata po, dapat bata pa lang, sinasanay na natin na magandang memory, magandang concentration. Memo Plus Gold, araw-araw, mga kapuso. Ito pong Memo Plus Gold ay gawa po sa tanim, hindi sa kemikal. Ang pangalan po ng tanim, Bacopa Monnieri. Kahit tignan nyo yung unang panahon kung ano yung Bacopa Monnieri. Dinaan yan sa clinical studies. At napatunayan nagpapabilis po ng takbo ng isip. Kaya iwas kalimot, iwas ulyanin sa natural na paraan, Memo Plus Gold, mga kapuso. Ang Memo Plus Gold ay mabibili po sa lahat ng mga Mercury Drug at mga pangunahing mga butika sa buong Pilipinas. Ang Memo Plus Gold, hindi po ito gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide! Super Radio DZBB Bantay Bagyo! Super Radio! Super Radio! Laking bagay nung I am ready. Laking bagay nung I am ready, mga kapuso. Maraming buhay na sagip dito sa Super Typhoon Rolly dahil handa ang mga tao, handa ang gobyerno, pati mga lokal na mga pamahalaan o LGU, Local Government Unit. Ang oras po natin, alas 7:37, live ngayong umaga. Ang ating resident meteorologist, ang ekspertong totoo, imported muna sa Pag-asa at sa Australian Meteorological Bureau, si Mang Tani Cruz. Mang Tani, magandang umaga sa iyo. Ay, talagang magandang umaga, Mike. Ganun ba? Maasahan na natin, tuloy-tuloy na ito? Pero yun nga, dito sa atin pero dalawa yung bagyo natin, Mike. Yung isa nasa kaliwa, yung isa nasa kanan. Ganun. So hindi mangyayari yung mag-aabot yung dalawa, yung Rolly, tsaka yung, sino nga ba isa? Si Shoni. Hindi nangyari dahil humina yung Shoni habang papalapit dito Mabuti sa atin. naman. Pag mahina yung isang bagyo, hindi nagkakaroon ng Fujiwara effect dahil hindi maglalaban. Kasi dapat naglalaban yung dalawang bagyo, nag-iikutan dahil pareho ng lakas. Pero pag yung isa mahina, hindi Fujiwara ang tawag doon, pero may interaction. At yun yung pwedeng sumama sa sirkulasyon nung mas malakas sa bagyo, yung mahinang bagyo. Opo. Mang Tani, yung mga report ng mga kapuso nating reporter ng DZBB at GMA News, nandun sa Katimugan, di ba? Catanduanes, Bicol area. Quezon Medyo Province. maali-aliwalas unti-unti yung panahon doon. Sa ilang bahagi nga, sumisilip-silip na si Haring Araw. Yes, Pati Mike. po sa may Dakong Batangas, medyo okay na rin. Tuloy-tuloy na ito kahit may Shoni pa tayo? Yes, Mike. Ang kasi yung Shoni, medyo may kalayuan pa. Mga ilang araw pa bago ito maramdaman. Nasa may, nasa may Philippine Sea. Opo. At medyo hindi siya kikilos doon sa mga susunod na araw. Opo. So yung mga pag-ulan natin na malalakas, matitindi, dala ng bagyong Rolly, talagang wala na. Magkakaroon man ng mga pag-ulan, makulimlim pa rin sa ibang bahagi. Pero yung mga na lamang yon, mga moderate, gano'n. Wala na yung talagang matitinding pag-ulan. Pero sa mga taga-Cagayan, mapapinsalang hangin, tsaka wala nang gano'n. Dito sa Southern Luzon, pero alam mo sa Cagayan Valley, sa Cordillera, malakas kasi yung hangin na galing sa Hilagang Silangan. Hindi pa yun yung amihan. Pero sa ngayon, yun yung nagpapaulan sa kanila at posibleng may mga malalakas na pag-ulan pa rin doon, Mike. Pero yung mga taga-Visayas at Mindanao na hindi naramdaman,
yung epekto ng bagyo, may mga pagulan pa rin at ito ay dulot na ng mga local thunderstorm, Mike. So, ganon. madalit sabi, yung bagyong Rolly, wala na yung mga malalakas na ulan, dala-dala ng mga rain band ng bagyong Rolly. Kailan lalabas ng Philippine Area of Responsibility o teritoryo ng Pilipinas ang Rolly? Yung kanyang takbo, mga bukas ng madaling araw. Bukas ng madaling araw. O kaya bukas ng umaga, wala na yan sa ating poder, Mike. Okay. May bagyong rolling papalabas ng Pilipinas, tsaka may bagyong Shone na papalapit sa atin. Yes, Mike. Kailan tayo makakaranas ng pagsikat talagang todo ng araw? Ngayon medyo makulap-ulap pa ng konti eh. Mangtani. Yung bukas, Mike, malamang halos maayos na yung panahon natin. Doon sa mga, lalo na sa mga dinaanan ng bagyo. Ha? At yung Shone kasi, maaaring Huwebes o Biyernes pa ito tumama sa Cagayan Valley. Ganon. So, sa habang norte naman ito. si kung Shone. yung Rolly sa bandang Kabikulan, ito naman naman sa Shone, Cagayan. dun sa norte. Sa Cagayan. norte. Kaya ngayon Tsaka pa mga lamang. isla ng Babuyan siguro, no? Yes, at mga posibleng Batanes. Kaya ngayon pa lamang, yung binanggit mong paghahanda, ngayon pa lamang, dapat I am ready na. Dyan sa norte. Napakalaking bagay talaga, Mike, yung bagyo hindi natin kayang iwasan. Meron at merong epekto yan. Pero kung tayo I am ready, nababawasan yung mapaminsalang epekto ng bagyo. Yun ang ano natin, Mike. Napapailing kayo kanina nung binalita ni... Si May ba nagbalita o si Salima? Refran? Si May yata. Si May? Si May Bermudez sa na Aurora. kahapon, hindi ngayon, kahapon, may nagsisurfing pa doon Yun sa nga, Aurora, Mike. Magtani. Napapailing kayo kanina eh. Maikwento ko lang. Kasi nung misa may bisita tayong Australiano. Okay. Sa Australia, sa Darwin, doon ako galing eh. Opo. May mga bagyo ron, pero 3 hanggang 4 lamang sa isang taon. Opo. Pero oras na magbigay ng babala, ang Bureau of Meteorology, wala kang makikitang tao sa karsada. Lahat nasa bahay naghihintay. Siniseryoso nila? Totoo, oo. Dito sa atin. Naloko na. Pero kahapon na napapatingin ako sa karsada, signal number 4 sa Metro Manila, di ba? May mga tao pa rin, may mga nakamotor. Pero inaano ko, sabi ko, signal number... Siguro. Ganito, Mangtani. Sabi nila ay sasama ang panahon sa Metro Manila. Pero wala eh. Ulan lang, makulilim maulap, tsaka bandang kagabi humangin ng sandali na medyo may Tapos huni ng konti, tapos wala na. Anong nangyari? Yun ang ano natin. Pagpasalamat natin dahil kitang-kita naman natin yung super typhoon impact dyan sa Bicol region hanggang sa Quezon. Paglagpas niyan, unti-unti na ay naapektuhan na yung bagyo ng pagdaan nito sa kalupaan at yung tinatawag kasi natin na wind shear. Ito yung hangin sa itaas na nakakaapekto sa integridad o yung lakas ng bagyo. So yung mga bagay na yan, nagpahina dito sa bagyo para pagdaan o pagtama niya sa Batangas hanggang dito sa Metro Manila, halos hindi na naramdaman. At yun yung sinasabi ng iba na, eto buti na lang, ipinagdasal natin na humina yung bagyo. Kasi kitang-kita naman natin kung gaano kalakas yung hangin daramdaman sa Catanduanes, dyan sa Albay, hanggang sa Quezon. So yun ang isang ano na lang natin, pagpasalamat na nung dumaan dito sa atin o lumapit, halos konti na lamang yung hangin. So inuulit po natin mga kapusong, halagahan po ng I am ready. Nang siniseryoso po yung mga babala ng bagyo. Mga kapuso, dahil sabi nga ni Mantani, ang bagyo hindi natin naiiwasan yan, pero pwedeng paghandaan. Tama ba yung Mantani? Tama yun, Mike. At ito ano pa lamang to ngayon? November. October pa lang yun natin. So meron pa tayong Nobyembre, may Disyembre pa tayo. At pangkaraniwan, pag ganitong panahon, talagang tumatama ang bagyo sa ating bansa. Nalalaman naman natin yan sa unang letra ng pangalan eh. Tulad nung Yolanda.